Sa aklat po ng ikalawang Samuel Kapitulo 10, talatang 1 at 2. At nangyari pagkatapos nito na ang hari ng mga anak ni Amon ay namatay, at si Hanun na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. At sinabi ni David, aking pagpapakitaan ng kagandahang loob si Hanun na anak ni Naas, na gaya ng pagpapakita ng kagandahang loob ng kanyang ama sa akin. Sa gayon nagsugo si David sa magitan ng kanyang mga lingkod upang aliwin siya tungkol sa kanyang ama. At nagsiparoon ang mga lingkod ni David sa lupain ng mga anak ni Amon. Pagkapala po sumatin sa muling pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Good morning po mga kapatid. Sa mapagpalang umaga po muli, araw ang pinagkaloob po sa atin ng ating mahal na Panginoon upang tayo ay pumuri at lumuwalhati sa kanyang banal at malinis sa pangalan. Mag-awitan po ng may kasiglahan bilang ating pagtataas at pagdakila sa ating mahal na Panginoong Diyos. Isang masarap na paraan ng pamumuhay sa ating mga anak ng Diyos, ang tayo po ay gumanap ng kanyang kalooban. Pangunahin mga kapatid sa unang araw ng isang linggo na siya po ay ating sambahin sa Espiritu at katotohanan. At sa ating pong pag-aawitan mga kapatid ay ating pong patuloy na nararamdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Pagaman minsan mataas yung tono, mataas yung kanta, hindi natin alam yung may bago tayong awitin. Ngunit ang mahalaga po doon yung ating intensyon o nasa puso natin yung ating pag-awitan sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga po doon sa talata sa awit, God dwells in the praises of His people. Ang Diyos ay nananahan sa mga pagpuri ng mga tao o ng kanyang bayan o kanyang mga tao. Yan. So umaga po ito mga kapatid ay hayaan po natin tayo muling makapag-aral ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay nasa panahon ng pag-aaral o pagtuturo. Ang ating pong pag-aaral sa umagang ito ay muli ay itutuloy po natin ang ating Bible series sa ikalawang Samuel. Nasa chapter 10 na po tayo. Last week, chapter 9. Ang pamagat po noon, si Mephibosheth at ang kagandahang loob ng Diyos. Natatandaan niyo po mga kapatid? Ngayon naman ay sa chapter 10. Babasahin natin yung chapter 9. Kahit di na po ilagay, tandaan nyo lang po yung word na ginamit ni David bago po yung chapter 10. Nasabi niya rito, 9 verse 1 and 2, at sinabi ni David, may nalalabi pa ba sa sambahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan ng kagandang loob dahil kay Jonathan? Sa verse 10, at nangyari pagkatapos nito ng hari ng mga anak ni Amon ay namatay, si Hanun na kanyang anak ay naghari, nakahalili niya. At sinabi ni David, aking pagpapakitaan ng kagandahang loob si Hanun na anak ni Naas. Parang may magkahawig po ba? Yan. The same word po ang ginamit, yung hesed o kagandahang loob. In English, no hesed, loving kindness or undying love or love, covenant love o loyal na love. Sa love siya na hindi nagmamaliw, hindi nawawala. Parang nakaselyo. Ayan po yung pag-ibig na tinutukoy. Kasi loving kindness. Sa Tagalog po dito, kagandahang loob. Dito po sa verse 10, mga kapatid, bago po natin ituloy, meron si David na nais gawin bilang kanyang inisyatibo dahil sa kagandang loob ng Diyos sa kanya. Di ba puro pagtatagumpay si David? So sa 9, isinare niya yon kay Mephibosheth. Si Lord papunta kay David, yan yung blessing mula taas papunta sa kanya. Si David naman, pa-horizontal naman, pa-vertical naman, pa-ganyan naman, para sa lahat naman. Pamahagi yung pag-ibig na binigay sa kanya. Yan. So, ang tanong po dito, ano kayang nangyayari dito? So, ang gagawin po nating estilo, mga kapatid, bago natin nilagay yung verse 10 ulit, meron po ako ibibigay sa inyong outline ng ikalawang Samuel. Mas madali pong maintindihan po itong chapter 10 pag ginawa po natin yung ganitong basehan ng pag-aaral. Sa ikalawang Samuel, ito po ay mahahati po sa tatlong bahagi. Pag binasa nyo yung buong aklat, naalala nyo, nag-paperbook tayo dati. Natalakay na po natin to yung ikalawang Samuel. Nahati po ang aklat ng Samuel sa tatlong bahagi. Sa English, tatlong tipo yun. Triumph, transgression, saka trials. Sa Tagalog,
Yung chapter 1 hanggang chapter 10, yung ngayon, yun po yung pagtatagumpay ni David. Chapter 11 and chapter 12, yun naman yung pagkakasala ni David. Chapter 13 hanggang chapter 24, hanggang katapusan ng aklat ng ikalawang Samuel, pagsubok kay David. So pagtatagumpay, pagkakasala at pagsubok ni David. So yan yung kabuuan ng ikalawang Samuel. Ibig sabihin, yung chapter 10, nasa huling bahagi ng pagtatagumpay ni David. So kung ito po ay isang series ng Netflix, ang season 1, pagtatagumpay ni David. Season 2, pagkakasala ni David. Ang season 3, pagsubok kay David. Yan, ganun po yung sequence niya. So sa series natin, nasa chapter 10 na tayo. Gaya po ng binanggit natin, kung natatandaan nyo sa Bagong Tipan, para maintindihan nyo yung aklat ng gawa, kailangan basahin nyo yung Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Para maintindihan nyo yung mga sulat ni Pablo, basahin nyo yung aklat ng gawa. Para mas maintindihan niyo yung sulat ni Pedro, ni Santiago, at ni Judas, basahin nyo yung gawa. Para maintindihan yung Hebreo at Apokalipsis, basahin nyo lahat ng natitirang aklat mula sa Lumang Tipan. Hindi ibig sabihin hindi nyo maiintindihan. Mas madaling maiintindihan yung bawat aklat pag nakukuha nyo yung background. Dito mga kapatid, yung chapter 10, medyo mahirap talaga siyang unawain pag binasa natin yung buong chapter. Malibang alam natin yung nangyari sa chapter 9 pabalik sa unang Samuel. Pero palibasa na isa-isa na po natin yun, meron na tayong gagawing backstory mamaya. So ilalahad muna natin yung buong kapitulo, madali lang naman po ito, 18 verses lang naman or 19 verses. Simulan na po natin. At nangyari, pagkatapos nito na ang hari ng mga anak ni Amon ay namatay, at si Hanun na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Meron daw pong bayan yung Amon, namatay yung hari nun. Ang hari nun si Naas. Kung natatandaan niyo po si Naas, para maalala niyo, nagbigay ako ng kahulugan ng pangalan ni Naas. Sa Hebreo po, yung Naas, serpent. Sa Tagalog ng serpent, ahas. Naas, sa English, nahas, sa Tagalog, ahas, magkakatunog. So, matatandaan nyo na yun. Kailan po nangyari yun? Nung si Saul napahiran ng langis ni Samuel, merong mga taga-Amon na sumalakay sa Israel sa chapter, ano po yun, 11 ng unang Samuel. Basahin po natin, wala pa po yung nag-cooperate. Sabi po dito, sa verse 1 ng chapter 11, unang Samuel, backstory lang. Nang magkagayon umahon si Naas na Amonita. So, Amonita, taga-Amon. At humantong laban sa Jabes, Galaad, at sinabi ni Naas sa lahat ng lalaki ng Jabes, makipagtipan ka sa amin at kami ay maglilingkod sa iyo. At sinabi ni Naas na Amonita sa kanila, sa ganitong paraan gagawin ko sa inyo na ang lahat ninyong mga mata ay dukitin at aking ilalagay na pinakapintas sa buong Israel. Siyempre, namatay si Samuel, wala nang leader yung Israel. So, siyempre, pag ang bansa, walang presidente, walang hari, walang leader, ang ibang bansa, ang tingin sa bansa na to na walang leader, ano? Mahina. So, pag mahina ito, sasalakay na ibang bansa. Yung Amon, ang hari nun si Naas. Sabi niya doon sa Jabes Galaad, yung unang bayan sa Israel na nakita niya. For short na lang, sumuko kayo sa akin, mamamatay kayo lahat. Malibang makipagkasunduan kayo sa akin, sabi ni Naas. Ay, ito kasunduan, mabubuhay kayo sa isang kondisyon. Yung isang mata nyo, dudukitin. Ang mata yata dito kanang mata. Dudukitin. Pero buhay kayo. Ang sabi ng Jabes Galaad, parang, sige, payag kami, pero bigyan mo kami ng 1 week para, makapaghanda. Makapagsumbong man lang kami para baka sakali makalaban pa kami sa'yo. Eh, itong si Naas, ang sabi niya, itong mga taga-Israel, walang leader to, hindi makakapag-organize ng grupo to laban sa akin. O sige, 1 week. Pabayaan ko kayo, mag-organize kayo kung kaya niyo. Eh di ba si Saul pinahira ng langis ni Samuel? Nung nagsumbong tong Jabes Galaad kay Saul, si Saul nagalit. Tapos siya nagtumayong leader sa Israel. Tinipon lahat ng taga-Israel yun. Nakinig sa kanya, mabuti pa rito si Saul.
Tapos saka sila sumalakay kay Naas, natalo si Naas, napaatras sila lahat, tapos marami silang napatay. Yun yung backstory na yan. Mamaya ko na po ibibigay yung pamagat, baka nag-aabang po kayo. Kasi ano ko muna po yung backstory. Verse 2 ng chapter 10. At sinabi ni David, aking pagpapakitaan ng kagandahang loob si Hanun na anak ni Naas, na gaya ng pagpapakita ng kagandahang loob ng kanyang ama sa akin. Di ba si Naas kalaban? Bakit nangyari na pagpapakitaan ng kagandahang loob ni David si Naas? Kasi po, si David, di ba tumatakas lagi po yan dahil sinasalakay ni Saul. Si David napunta sa lugar ni Naas sa Amon, tsaka sa Moab. Sa Moab, sa Amon. Eh di ba may mga kasabihan, the enemy of my enemy is my friend. Si Naas, enemy niya si Saul. Enemy ni Saul, si David. Ang friend ko na si David, kalaban ni Saul yan. So matotal, may hindi man natala dito yung eksaktong specific na nangyari. Nang natala lang, si David napunta sa Moab. Moab is kamag-anak ni Amon. Yung lugar na yun. Nanirahan siya doon o pinagpakitaan ng kagandahang loob si David. Kaya si David, sabi niya, nung tagumpay na siya ngayon, marami na siyang bansang nasakop sa paligid niya, established ng bansang Israel, pagpapakitaan ko ng kagandahang loob, una si Jonathan, wala na si Jonathan, yung anak na lang ni Jonathan, si Mephibosheth. Sino pa ba ang pwede kong pagpakitaan ng loob na naging mabuti sa akin nung panahong nagtatago ako, nung panahong naghihirap ako? Si Naas. Patay na si Naas. Sino na lang pwede niyang pagpakitaan ng kagandahang loob? Yung anak ni Naas, si Hanun. So pinahanap niya ngayon si Hanun na hari na ngayon ng Amonita. Ito na po yung verse 2. Sa gayoy nagsugo si David sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod upang aliwin siya tungkol sa kanyang ama at nagsiparoon ang mga lingkod ni David sa lupain ng mga anak ni Amon. So si David, inutusan niya yung mga lingkod niya na pumunta sa Amon. Ang distansya po noon, parang dito at saka Bicol. Ganun po kalayo yun. Lakad po yun. Lakad. So, sipin nyo na lang, dito, Bicol. Ano na po narating nyo na malayo-layo, Infanta Quezon, Real, ganun. Kaya nyong lakarin? Bicol pa. Mga ganun. Imagine nyo na lang. Verse 4. Verse 3. Eto na. Dito kayo bibigay pamagat pagkatapos ng verse 3. Ngunit sinabi ng mga prinsipe ng mga anak ni Amon kay Hanun na kanilang Panginoon. Ibig sabihin po ng prinsipe, kumbaga sa Pilipinas, mga senator to o cabinet o gobernor. Gobernor, pinakamalapit. Kasi yung Amon, bansa. Merong lalawigan yan. Sa bawat lalawigan, merong namumuno dyan, di ba? Sa lalawigan ng Rizal, may gobernor. Noon, ang tawag doon, prinsipe. So, yung hari, si Hanun, meron siyang mga prinsipe o mga gobernor sa bawat bayan. Yung mga yon, gobernor, nagsalita kay Hanun, nagbigay ng advice. At sinabi ng mga prinsipe ng mga anak ni Amon kay Hanun na kanilang Panginoon, inaakala mo bang pararangalan ni David ang iyong ama? Kaya't siya'y nagsugo ng mga taga-aliw sa iyo. Hindi ba nagsugo si David ng kanyang mga bataan sa iyo upang kilalanin ang bayan at upang tiktikan at upang daigin? Tingin nyo, maganda yung yung advice ng mga prinsipe sa kanya. Ano ang gusto ni David? Magpakita ng kagandahang loob. Yung mga prinsipe, sabi kay Hanun, palagay mo ba, totoo yung kagandahang loob na ibibigay ni David sa'yo? Nagpunta lang yan dito para tiktikan ka, sasakupin ka nun. Ganon. So, ang pamagat po natin, mga kapatid, Ikalawang Samuel chapter 10, mabuting hangarin na minaliit, pagumpay ng Diyos ang kapalit. Yung natin ang rhyming. Medyo mahirap lang isulat, kapatid na Edward na. Mabuting hangarin na minaliit, tagumpay ng Diyos ang kapalit. Yan po yung pamagat natin. Yan na rin yung tema niya, mahaba. Mabuting hangarin na minaliit. So itong mga taga-Amon, minaliit yung mabuting hangarin ni David. Pero sabi doon, tagumpay ng Diyos ang kapalit. Sa gayoy kinuha ni Hanun ang mga lingkod ni David, verse 4. At inahit ang kalahati ng kanilang balbas at pinutol ang kanilang mga suot sa gitna sa kanilang pigi at pinayaon.
Alam niyo po kasi nun mga kapatid, ang balbas ng tao sa panahon ng Israel, ano po yan? Yan yung best feature ng isang lalaki ng kanyang pagkalalaki. Hindi po talaga inaahit yan. Pag inahit mo yan, nangangahulugang ikaw ay una, ikaw ay nakikiayon sa kaya ng Ehipto na mga ahitang mga buhok. Di ba nakikita niyo sa mga Prince of Egypt, kay Moses, di ba mga ganun yung mga buhok nila? Ang kinis ng ulo, may konti lang na natitira pa ganun. Pag ahitang balbas, parang alipin yan. Pagka meron kasing alipin at dadali na para maging alipin, inaahit na yan, kinakalbo sila. So pag inahit mo yung kalahati, parang hiniya mo talaga yung isinugo. Ganyan. At ang sabi po doon, inahit, hindi ginupit. Kung ang balbas ay mahaba, pag dito ginawa, ano yun? Gupit, ahit. Gupit. Paano magiging ahit ang kalahati? Kailangan kasama balat. O itong kalahati, ito natira. Kahit fashion statement, pagpangit nun. Diba? So, nakahiyahiyang bagay. Pangalawa, pinutol ang kanilang suot sa gitna, sa kanilang pigi. Medyo cheeky itong mga to. Ha? Medyo cheeky, ha? Paano pinutol? Alam niyo po bang ang mga adult naman tayo lahat dito, no? Hindi pa uso na ng brief. So pag pinutol sa kalahati ang suot nila, aabot hanggang pigi, ano ibig sabihin nun? Halos nahubuan na yung mga yun. Kahiya-hiya yun. Sugo ka ng hari, dinala ka sa kabilang bansa, gaano kalayo, paano maglalakad pa uwi yun? Diba? Kahiya-hiya yun. Verse 5. Nang kanilang saysayin kay David, siya'y nagsugo upang salubungin sila, sapagkat ang mga lalaki ay totoong nangapahiya. At sinabi ng hari, maghintay kayo sa Jericho hanggang sa tumubo ang inyong balbas, at kung magkagayon mga balik kayo. On my experience, mga kapatid, nakita niyo dati mahaba din yung balbas ko eh. 2 months po yun, bago humaba yun ng ganun. 2 months. Yung talagang maximum ko dito, 2 months po yun. So, malamang, bago humaba ulit ng ganun yung balbas nila sa dati, 2 months sila maghihintay sa Jericho. Pero tingnan niyo yung verse. Ang sabi, ang mga lalaki ay totoong nangapahiya. Ayan. Ano ba ang intensyon ni David? Bakit pinadala yung mga kanyang mga sugo kay Hanun? Magpakita ng kagandahang loob. Kagaya ni si Siba. Di ba si Siba, pinadala ni David para kuhanin si Mephibosheth. Ano sabi ni Siba? Nandito ang iyong likod at your service. Kinuha si Mephibosheth. Si Mephibosheth, andito ako Panginoon. Balik siya, di ba? Nagpaunlak. Itong mga to, nung pinagpakitaan ng kagandahang loob para aluin siya, nakinig sa mga ng prinsipe. Kaya ang nangyari, sabihin natin salita, binastos yung mga sugo para makauwi. Diba? Verse 6. At nang makita ng mga anak ni Amon na sila'y naging nakapopoot kay David, so sabi ng mga anak ni Amon, galit na sa atin si David. Talaga namang matuwa. Ayun ba naman eh. At ang mga anak ni Amon ay nagsugo at inupahan ang mga taga-Syria ng taga-Bet Rehob. Bet Rehob, naalala nyo, Bet, bahay. Rehob, open space. Sabihin, malalawak na lupain. Bahay ng malalawak na lupain, Bet Rehob. At ang mga taga-Syria sa Soba na 20,000 naglalakad, mga hari sa Maaka na may 1,000 lalaki, at ang mga lalaking taga-Tob na 12,000 lalaki. Napakarami po nito. Inupahan ng Amon. So kung konti ang sandatahan nila, o may sandatahan na sila, umupa pa sila. Dahil kilala nila si David, magaling na ano to, tinatalo nito lahat. So 3 bansa yung kanyang inupahan, para pang-4 sila, lahat sila sasalakay kay David. Nang mabalitaan ni David, kanyang sinugo si Joab, naalala niyo si Joab, yung kanyang general, at ang buong hukbo ng makapangyarihang lalaki. So mga makapangyarihang lalaki, ito yung mga kasama ni David doon sa yungib ng Adulam. Nung nagtatago siya sa loob ng kuweba, kung saan nagpunta si Saul, yung binupitan ni David ng tela si Saul. Yung magsi-CR lang dapat si Saul, may kasama si David doon na mga
napipighati, mga iniwan ng lipunan, yan, yung 400 na naging 600. Naging makapangyarihang lalaki dahil mga trained ito ni David. Sila po yung lumaban sa ganitong libo-libong kalaban ng Israel na 4 na bayan. Ito. Tapos marami yung kalaban, di ba? At ang mga anak ni Amon ay nagsilabas at nagsihanay sa pakikibaka sa pasukan ng pintuang bayan. At ang mga taga-Syria sa Soba, mga taga-Re at sa Rehob, at ang mga lalaking taga-Tob at mga taga-Maaka ay nangabubukod sa parang. Verse 9. Nang makita nga ni Joab na ang pagbabaka ay nauumang laban sa kanilang harapan at likuran, ibig sabihin nun, ano po? Napapaligiran. Siya'y pumili ng lahat ng mga hirang na lalaki sa Israel at ipinaghanay niya laban sa mga taga-Syria. At ang nalabi sa bayan ay kanilang ibinigay sa kamay ni Abisai na kanyang kapatid at ang kanyang ipinaghanay laban sa mga anak ni Amon. So bukod kay Joab, so hari si David, kinuha niya si Joab na general, manguna ka, kinuha nila yung isa pa nilang general, si Abisai. So may dalawa ng general na pinapakilala rito. Verse 11. Ito po, take note yung ganda po nitong talata nito, gusto yung maging memory verse. 11 and 12. At kanyang sinabi, kung ang mga taga-Syria ay maging malakas kaysa akin, iyong ang tulungan ako. Ngunit kung ang mga anak ni Amon ay maging malakas sa iyo, ay paparon ako at tutulungan kita. Magpakatapang ka at tayo'y magpakalalaki para sa ating bayan at sa mga bayan ng ating Diyos at gawin naman ng Panginoon ang inaakala niyang mabuti. So napapaligiran yung Israel. Maghati tayo. Siguro si David sa gitna, si Joab dito sa side na to, Abisai dito ka sa side na to. Pagka mahina ka na, sabihin mo, pag medyo mako-corner ka, nahihirapan ka, punta ako sa iyo. Pag ako naman natatawag ako sa iyo, punta ka sa akin. At gawin naman ng Panginoon ang mabuti sa atin. Yan. Ganun yung ano nila. Sa gayon nagsilapit si Joab at ang mga bayan na kasama niya sa pakikipagbaka laban sa mga taga-Syria. At sila'y nagsitaka sa harap niya. Yung nagsitakas yung mga taga-Syria, libo-libo yun. Konti lang talaga itong mga taga-Israel. At nang makita ng mga anak ni Amon na ang mga taga-Syria ay nagsitakas, sila naman ay nagsitakas sa harap ni Abisai. Yung nasa harap ni Joab, nagsitakas. Yung nasa harap ni Abisai, nung nakita, tumatakas yung mga kasama ko doon na, takas na rin kami. Ganun ang nangyari doon. At nagsipasok sa bayan. Ngayon bumalik si Joab mula sa mga anak ni Amon at naparoon sa Jerusalem. At nang makita ng mga taga-Syria na sila'y nasasahol sa harap ng Israel, sila'y nagpipisan. Ano ibig sabihin ng nagsasahol? Natatalo. Ginawa nila, nagsama-sama na lang. Alam niyo mga kapatid, pag ang kalaban magkakasama, ay magkakalayo, medyo matatalo na tayo, medyo mag-ipon-ipon na tayo. Ganun ang sinabi yan, nagpisan sila. At nagsubo si Hadadezer at dinala ang mga taga-Syria at naroon sa dakoro ng ilog. At sila naparoon sa Helam na kasama ni Sobak na puno ng hukbo na Hadadezer na kanilang unahan. At nasaysay kay David at kanyang pinisan ng buong Israel at tumawid sa Jordan at naparoon sa Helam. At ang mga taga-Syria nagsiyani laban kay David at nagsilaban sa kanya. Tatago kayo dyan sabi ni David. Tinawag yung mga taga-Israel, doon kayo tatago, puntahan natin sila. Si David mismo yung lumaban na rin. No? Kasama si David. Tandaan niyo po yung word na yun kasi sa chapter 11, yun po yung sa mga millennial po dito, Easter egg po tawag dun alam mo yun, yung Easter egg na tinatawag. Yung binubuksang tagpo para i-ready yung susunod na tagpo. Ayan. Mga ano po yun, mga pang-ready po yun sa susunod na chapter. Sumama si David doon sa labanan doon. Verse 18. At ang mga taga-Syria ay nagsitakas sa harap ng Israel at pumatay si David sa mga taga-Syria ng mga taong 700 karo, 700 chariots, at 40,000 mga ngabayo, 40,000 na horsemen. Ito po, hindi lang ito nakakabayo, pati mga naglalakad kasama po dito. 40,000. Ito na po ang pinakamalaking pagpatay na nagawa ni David sa kasaysayan po niya bilang hari.
Ito na yung record-breaking po niya na pinakamarami siyang nasumpo na kalaban, 40,000. Gaano karami po yun? Sipin yun. Alam niyo yung buong Araneta pag napuno? Kapatid na Ryan, nasa na ilan yun? 25,000? Di ba? Kasi paglaban ng Hinebra, sinasabi yun eh. O, ang natin ngayon, ang Araneta ay napupuno ng 23,000, gano'n. 20,000 na nanonood, Hinebra eh, mas marami nanonood. Pag napuno yun, nasa 25,000 yun. Gano'n ang gano'n ang estimate nun. 25. Doblehin mo yun. Kulang-kulang, di ba? Kano karami yung natalo ni David doon? Verse 19. At nang makita ng lahat na hari na ang mga lingkod ni Hadadezer at sila'y nasahol sa harap ng Israel, ay nakipanayam sa Israel at naglingkod sa kanila. Ano nangyari? Nung nakita ng mga hari, si Hadadezer natalo. Ano gagawin natin? Makipaglingkod na lang sila kay David. Sa gayoy nangatakot ang mga taga-Syria na nagsitulong pa sa mga anak ni Amon. Natakot, ayaw na namin tumulong. Talo na kami. Yan yung kabuuan ng chapter 10. Ngayon, ano pong matututunan natin dito? Sa chapter 9, si David nagpakita ng kagandahang loob kay Mephibosheth. Si Mephibosheth nagpaunlak ng kagandahang loob kay David. Ano nangyari sa kanya? Puro biyaya ang nangyari na hindi mo inaasahan. Ginawa siyang tila anak o parang anak o gaya ng anak ng hari. Dito sa chapter 10, same intention, mabuting hangarin, minaliit ng Hanun o ng Amon. So, panguna ni Amon o ni Hanun. Ano po ginawa nila? Palagay ko ito mga kapatid, itong mga taga-Amon, matumiisip nito. Kasi alam nyo, yung mga tao, ganito yan eh. Ba't kaya niya ako good morning? Chinat, good morning. May kailangan to. Hindi ba pwedeng good vibes lang, binabati ka lang? Tama po ba? Ay, bumisita. May kailangan to. Tama po ba? Yung mga Pilipino, ganyan. Hindi ba pwedeng naalala ka lang at gusto kang pasiyahin, dalawin? Di ba? Ganun ng mga Pilipino. Malamang itong mga taga-Amon, gawain talaga nila yon. Ginagawa nila, dumadalo sa isang bansa para tumiktik. Kaya iniisip niya, kaya nandito si David para tiktikan lang tayo. Palagay niyo, na ano na sila ng madumi nilang pag-iisip. Which is yun ang naging downfall nila. Itong mga taga-Amon, meron silang hindi tinignang parte, lalo na si Hanun. Yung tinatawag na pakikinig sa tamang payo o sa maling payo. Bilang hari, ikaw pinayuhan ka ng ganito, Haring Hanun, titiktikan lang yan tayo rito. Tinitignan lang yung bayan natin para daigin tayo. Ano ibig sabihin daigin? Talunin. Ano dapat ang ginawa ni Hanun? Diba dapat nagbalanse siya? Dapat ang iniisip niya, okay din yan bilang pagiging handa o sober, okay din naman yan, pero hindi kaya tanungin muna natin talaga kung anong pakay nitong mga to? Pagbigyan natin muna. Ano nangyari? Ang number 1 principle natin dito mga kapatid, number 1 principle yun yung lista. Never listen to bad advice. Never listen to bad advice. Pagka kayo po ay nakinig sa maling advice, sa maling haka ng puso ng mga tao, never listen po doon mga kapatid. Pagka nakinig po kayo doon at hindi kayo nagbalanse, yung sulsol, pag doon kayo nakinig, downfall po yun. Babagsak po kayo. Meron po akong, mga kapatid, meron po akong prinsipyo ngayon na ituturo po sa inyo. Yung tinatawag na, sabi po dun sa unang Korinto 13, ang pag-ibig hindi inaalumana ang masama. Ano yung ibig sabihin ng inaalumana? Thinketh no evil. Pag may tao sa iyo, huwag mo siyang iisipan ng masama agad. Huwag niyo siyang iisipan ng masama. Halimbawa ganito. May nagmamaneho. Dati ganito ako eh.
Pag binaba mo ng bilis, kamote yun. Kamote yun. O, di ba? Pagka tingkit o evil, huwag mo siyang isipan ng masama. Ano isipin? Baka may emergency. Hindi mo alam, baka may naghihingalo pala sa bahay nila, kailangan niya talagang makauwi. So nawawalan ka ngayon ng burden pagka ang isip mo hindi masama. So sa lahat ng bagay sa paligid niyo mga kapatid, think it no evil. Pag may nangyayari dyan, ganito. Baka kasi ganito. Think it no evil. Bakit po mga kapatid, napupuno ka ng salita ng Diyos pagka ganun? Guilty din ako dun eh. Aaminin ko sa inyo, nagiging ganun din ako dati. Pero sa magitan salita ng Panginoon, sama-sama tayong maglinis ng kaisipan. Okay lang po ba yung mga kapatid? Think positive, think good things. Pag may nagsabi sa inyo ng negatibo, huwag nyo agad i-absorb. Balansin nyo muna, tignan nyo yung kabilang side. It will be your downfall pagka masyado nyo ini-negatibong sinabi. Pangalawa, yung maling response. Yung hindi mo na nga tinanggap yung offer na kagandahang loob ni David, ginawan mo pa ng masama yung lingkod ni David, o yung sugo ni David. They responded according to their own thinking. Kailangan aralin mo yung response mo. Oo, mali na nga inisip mo, dinagdagan mo pa, gumawa ka pa ng mali, di doble-doble na yung kasamaan mo. Diba? Minsan sinarili mo na nga lang eh, okay lang, damay ka pa dahil meron ka pang ginawa, yun yung mas mabigat. Pagka mali pa yung response. Kung ano yung maling response nila, inahitan ng balbas. Alam nyo ba sa Bible, 133 ng awit. Ang nababasa natin, 133, yung okay, buti pagkaligaya sa magkakapatid, nasisitang magkakaisa sa pagkakaisa. Diba? Verse 2, yun yung isa pang magandang verse, gaya ng langis na tumutulo sa balbas ni Aaron. Kasi yung balbas, napakagandang picture kasi yan eh. Pag meron ganyan, karangalan yan. So pag yun inahit, sabihin, you lose your freedom kasi pag ahit, alipin eh. Free person ka eh. So ikaw nagpapaalipin, ginawa mong alipin tong mga to, inahit mo. Masama yung ginawa. Tapos hiniya mo, binastos mo pa sa kasuotan nila. So mali po yung ganun. So dapat ang tao, pag ginawa ka ng masama, ano yung gagawin mo? Pag ginawa sa iyo yung balabal, ibigay mo yung tunika. Pag sinampal ka sa kanan, iharap mo yung kaliwa. O converted lagi tayo sa bagong tipan. So ang response natin, pag ginawan tayo ng masama, gagawa natin mabuti. Kung ginawan ka na nga ng mabuti, tapos masama pa yung i-offer mo, inisipan mo na lang ng masama, gagawin mo pa lalo ng masama, lalo mali. Ano po? So kailangan, laging natin, bilang anak ng Diyos, ilaw. Positive yung ating ibibigay. Pangatlo, instead na sila ay mag-sorry, ano yung sa verse 6? At napakita ang mga anak ni Amon at sila ay naging nakapopot kay David. At nang makita, nalaman ni Amon, galit na sa atin si David. Ano dapat nilang gawin? Kung nagalit si David sa kanila, alam nila si David, makapangyarihang hari ito. Ano dapat nilang gawin? Mag-sorry, di ba? Makipagkapayapaan. Hindi, naghanda sila. Ang ginawa nila, instead of saying sorry, naghanda sila para sa digmaan. Nagmalaki. Yung pride nila bilang ni Hanun bilang hari, ng Amon. Maliit na bansa lang yan. Anong malakas? Kukuha ko na ibang bansa, so support sa akin, tatalunin natin sila, tignan natin gaano kalakas talaga yan. Hindi po ganon. Sa Biblia, ang pride ay nagpapabagsak sa isang tao. Pride ang meron si Hanun. Kumuha pa ng suporta, ha? So, yun ang naging downfall nito. They started the war. Ang Panginoong Diyos, mga kapatid, tandaan nyo, sabi dun sa Roma, masdan mo ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Yung kabutihan, ipinakita ng Panginoon kay Mephibosheth. Bakit? Nagpakita si Mephibosheth ng tamang pagtugon. Kabagsikan ng mangyayari pag mali ang pagtugon mo sa kagandahang loob na ino-offer ng Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, itong chapter 10,
Ano po ang pinapakita nito sa bagong tipan o conversion nito? Ebanghelyo. Yung chapter 9 and chapter 10, evangelism po ito. Pagka ikaw ay pinagpakitaan ng pangangaral ng salita ng Panginoon at ikaw ay tumanggap sa Panginoon, buhay na walang hanggan ang kakamtin mo bilang anak ng Diyos. Pag nangaral sa iyo, mabuting intensyon, salita ng Panginoon ang binigay sa iyo, at hindi mo tinanggap, nag-aklas ka pa sa Panginoon, ang hustisya ng Panginoon, ang kabagsikan ng Panginoon, ang ibibigay naman sa iyo. Ano nangyari kay Hanun? Nag-ipon pa siya ng mga kasamahan niya. Ano nangyari sa kanila? Tinalo sila ni David. At kung ikaw ay pinangangaralan ng Panginoon at hindi mo tinanggap ang salita ng Panginoon, na mabuting salita ng Panginoon na pagkain ng iyong kaluluwa, hindi mo tinanggap, hindi mo pinahalagan, inisipan mo pa ng masama, ano mangyayari sa iyo? Titigmain ka ng Panginoon. Kung ang Panginoon dumating sa Jerusalem na nakasakay sa asno bilang kapayapaan at pagpapakababa, pagdating sa Apokalipsis, darating na siya sa iyo na nasa puting kabayo, tigmaan naman, hustisya ng Panginoon naman ang ibibigay sa iyo. Ganoon naman ang bibigay. Itong chapter 10, ipinapakita na kung yung Amon na dapat ay magiging kaalyado ng Israel, naging kalaban ng Israel. So ito ay nangyayari sa panahon ngayon. Tayo po ba nangangaral sa karatig natin, sa iba't ibang lugar? Nangangaral tayo. Pero ano nangyari sa mga tao? Tumutugon po ba o hindi? Baka may nag-iisip pa dyan, pera-pera lang yan. O hindi man nag-iisip ng masama, nag-iisip lang ng wala. Ano yung nag-iisip ng wala? Pareho lang naman. Hindi naman sila masama, buti yung nangangaral. Pero okay na kami rito. Yung wala lang. Pero sabi, kailangan tutugon ka sa pangangaral ng Panginoon. At pag hindi ka tumugon, hindi ka nagbigay ng mabuting reaksyon sa Panginoon, titigmain ka pagdating ng panahon. Maghintay ka lang din. Okay ka dyan? Sige. Go. Dahil pagdating ng panahon, titigmain ka ng Panginoon dyan. Doon magsisimula ang pagtangis at pagnangalit ng mga ngipin pag ikaw ay nasa labas ng tahanan ng Diyos. Verse 8. Verse 7. Sabi po dito sa verse 7, si David kumuha ng mga makapangyarihang lalaki upang ipakita ang kanyang intensyon. Kayo po ba mga kapatid, tinatanggap ninyo na kayo ay kabilang sa mga makapangyarihang lalaki ng Diyos? Kahit po kayo'y babae, you are empowered with the Spirit of the Lord para maghatid ng salita ng Panginoon, the good intentions of God. Ano yung good intentions niya? Yung hesed, yung kagandahang loob. Ano ba kagandahan ng loob ng Diyos? Yung kayo ay maging anak ng Diyos, lahat ng tao ay mga ligtas. Kayong magiging kasangkapan ng Diyos upang ito'y maihatid. So kung siya'y tumatawag sa inyo upang kayo ay maging ehemplo, kasangkapan, instrumento ng kalooban ng Diyos, paggamit kayo mga kapatid. At nang mabalitaan ni David, kanyang sinugo si Joab at ang buong hukbo ng makapangyarihang lalaki. So buong iglesia mga kapatid, tayo lahat ay kakasangkapanin ng Panginoon sa kanyang papalaganap, pagpapalawak ng kanyang kagandahang loob. Nang makita ni Joab sa verse 9, nang pagbabaka ay nauumang laban sa kanyang harapan at likuran, alam niyo mga kapatid, pag tayo inutusan ng Panginoon upang gumanap ng kanyang kalooban, don't expect na ito po ay smooth sailing. Madalas po, paliligiran tayo ng kalaban. Naniniwala po kayo? Paliligiran tayo ng kalaban. Kahit pa si Joab, sabi niyo, nasa harapan at nasa likuran. Ano ginawa niya? Siya'y pumihit sa lahat ng hirang na lalaki sa Israel at nagsipaghanay laban sa mga taga-Syria. Hindi sila umatras, sila ay humarap sa kalaban. Yung pinakamahirap at pinakamaling gagawin nyo pag may kalaban, ano po? Umatras at matakot. Pag may kalaban, lagi nyo titignan, hindi yung kalaban ng marami. Ang titignan nyo, mas malaki yung Diyos nyo. Ganon din si David. Kanino natutunan ni Joab to at sa anong makapangyarihang lalaki? Dahil train sila ni David. Ano ba ang pangangaral ni David sa kanila? Malamang nung si David nagte-train sa kanila. Mga lalaki ng Israel. Natatandaan nyo ba nung kinalaban ko si Goliath? Diba? Maliit ako, pero mas malaki ang Diyos ko. Maliit si Goliath sa harap ko.
dahil nasa harap natin ang Panginoon. Ganun siguro mangaral yan sa gabi noon. Kaya pag napapaligiran sila, hindi. Sila ang napapaligiran ng Panginoon. Sila ang corner, hindi tayo. So haharapin natin sila dahil ang Diyos ang kasama natin. So sa atin, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, pag dumating yung problema natin, pagsubok, sakit, kung ano pa man yan, lagi niyong tatandaan, malaki yung Diyos natin, mga kapatid. Ang Diyos natin makapangyarihan, hindi tayo pababayaan. Pag tila parang nako-corner kayo, hindi. Hindi po kayo corner. Nasa Diyos tayo, mga kapatid. Hindi tayo exempted na magkasakit. Hindi tayo exempted na bumagsak. Pero yun yung magpapalakas sa bawat isa sa atin. Huwag tayong hihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. At ano po ang paalala? Sa verse 11, kung ang mga taga-Syria ay maging malakas kaysa akin, iyong ang tulungan ako. Ngunit kung ang mga anak ni Amon ay maging malakas sa iyo, paroroon nga ako at tutulungan kita. Bilang paraan ng pagtatagumpay, kailangan magkakasama nating haharapin yung mga pagsubok. Pag yung kapatid mo nangihina, ano pong sabi mga kapatid sa unang Juan 3:17? Unang Juan po. Meron po dito mga kapatid na paalala ang Biblia sa Bagong Tipan. Ang sabi, unang Juan 3:17. Nailagay na po. Datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at do'y ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Tama po ba mga kapatid? So tulungan. Kung meron kang maitutulong, meron kang mabuting maipapayo, ibigay mo yun. Paano mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Diba? Kapareho rin po yan ang nasa Roma 12:13. Paalala rin po sa Bagong Tipan, yun po yung conversion po dito. Roma 12:13. Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Hindi po mapagpatuloy, hospitality, nagpapatuloy. Sabihin, mapagdamay sa mga banal. Bakit po in-emphasis po dito sa mga banal? Kasi sabi po doon sa Galatia 6:10, gumawa tayo ng lahat ng mabuti sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Tulungan natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Pag nangihina, huwag kang magsusulsol ng masama. Diba? Masama po yun. Ikababagsak ng kapatid yun. Encouragement ang ibibigay mo para ma-uplift yung kanyang pananampalataya. Pag nangihina ka, pupunta ako sa iyo. Pag nangihina ako, pumunta ka naman sa akin. Yun yung ipinapayo ko sa 2 Samuel 10. Pakagandang kapitulo nito. Tuloy po natin. 2 Samuel 10:12. Magpakatapang ka at tayo magpakalalaki para sa ating bayan at sa mga bayan ng ating Diyos at gawinawa ng Panginoon ang inaakala niyang mabuti. Ang sabi po ni Joab kay Abisai, magpakalakas tayo in the name of the Lord. Gawinawa ng Diyos ang mabuti sa atin. Kung tayo magtatagumpay, hindi dahil tayo ang gumawa, dahil Diyos ang gumawa nun sa atin. You acknowledge God in every triumph na mangyayari sa iyo. Lagi mo titingnan na ang Diyos ang nabibigay ng tagumpay sa iyo. Hindi dahil magaling kayo, dahil malakas kayo, nagtulungan kayo. Yung ebidensya lang yun na kayo nagpapasailalim sa Diyos. Pero ang tagumpay kanino po nanggagaling? Sa Diyos. God's intention is pure. God assigns men as His messenger of kindness. Kayo po ba mga kapatid ay maaaring gamitin ng Diyos bilang messenger of kindness? Amen. If you say yes, gaya ni Mephibosheth, you will receive the reward of grace. If you say no, you will receive justice. Yung kabagsikan ng Diyos ang marireceive mo. So ano ang dapat mong maging tugon? Kasi ang mga tao, pagka ang salita ng Diyos dumating sa kanila, karaniwan mali po ang nagiging tugon. Ano po yung nagiging tugon nila? Sa Juan 1:11.
O sa Gis muna, Juan 1, Gis 11. Tingnan niyo yung nagiging tugon ng mga tao pag dumating sa kanila yung salita ng Panginoon. Siya'y nasa sanglibutan at ang sanglibutan ay ginawa sa pamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng sariling kanya. Ano reaksyon ng sanglibutan sa Panginoong Yesus? Hindi tinanggap. Hindi siya kinilala ng sanglibutan. O linawin natin, ang Panginoong Yesus po ba talaga ito? Sa unang Korinto 2, 6. Doon na sa 8 na lang. Unang Korinto 2:8 na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay bising ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. O kita nyo malinaw, sino yung ipinako? Si Jesus. Hindi nila kinilala yung Panginoon ng kaluwalhatian. So pag lumapit sa iyo yung kagandahang loob at hindi mo kinilala, problema po yun. Diba? Pag hindi mo sinampalatayanan, problema po yun. Paanong problema? Sa Apokalipsis 21, ang talata po ay 8. Tingnan niyo po yung problema rito pag hindi mo tinanggap. Pag hindi ka sumampalataya sa Panginoong Yesus. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ang lahat at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Di ba kagimbal-gimbal ang nangyari doon sa Amon? 40,000 ang namatay. Pag ikay hindi sumampalataya sa Panginoon, ikalawang kamatayan na mapupunta sa iyo. Nagniningas na apoy, sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Gusto niyo ba yun, mga kapatid? Siyempre, ayaw natin nun. Ang gusto natin, yung kagaya ng nangyari kay Mephibosheth, na siya inaring anak. Pagka anak ka ng Diyos, hawak ka sa kamay ng Diyos, kailanman hindi ka masasaktan, hindi ka mapapahamak. Dahil ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Kailangan sumampalataya ka. Kaya po, ang sabi po dito sa Marcos 16:15-16, napakagandang talata po nito. At sinabi sa kanila, o mga kapatid, kayo po ba ay pwedeng gamitin ng Diyos upang maghayag ng salita ng Diyos? Amen. O ito yung paalala ng Panginoon. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Inuutusan po ba tayo, mga kapatid? Amen. Ito yung paalala. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, kagaya ni Mephibosheth, sumampalataya, naging anak ng Diyos. Sa panahon ngayon, may bautismo na kasi. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Doon sa maging kagaya ni Hanun, na mga hindi nagpaunlak sa kagandahang loob, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So, it's between grace and justice. Ibibigay sa iyo, mga kapatid, sa araw na ito, ang buhay at kamatayan, pagpapala at ang sumpa. Piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ikaw at ang iyong binhi. So tayo, mga kapatid, sa panahon ito, lahat naman tayo rito, palagi ko, pumili na. Pumili na po ba kayo, mga kapatid? Ano po ang pinili natin? Yung buhay, yung kagandahang loob ng Diyos. Isang napakagandang paraan at pagpapakita ng kagandahang loob ng Diyos, yung ipinagkaloob sa atin na tayo makakilala sa Kanya ng totoo. Na makilala natin siya na isang Diyos na tunay. At yung kagandahang loob niya ay totoo at tapat. Na ipagkakaloob niya sa atin yung buhay na walang hanggan. Ayaw natin na magaya tayo dun sa napahamak na digmaan ng gusto. Ang gusto natin kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Mananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon, bilang pagtatapos, babalik po tayo sa ikalawang Samuel ulit, sa Kapitulo 10. Ihahanda na po natin yung chapter 11 bago po tayo magtapos. Ang sabi po dito, sa verse 17. Sa verse 17,
ang sabi po dito, at nasaysay kay David at kanyang pinisan ang buong Israel at tumawid sa Jordan at naparoon sa Helam. At ang mga taga-Syria ay nagsihanay laban kay David at nagsilaban sa kanya. Personal po bang nandun si David o wala? Nandun po ba si David sa laban o wala? Nandoon. Tayo mga kapatid, una, preparation for chapter 11. Si David, tandaan nyo, nandun siya sa laban, kaya sila nagtagumpay. Diba? So, iwanan na muna natin yun. Dito na tayo sa application. Sa laban natin, sa laban ng pananampalataya, the good fight of faith, kailangan present tayo. Kailangan tayo mismo. Hindi kagaya ng mga ibang mga tao na pagka ini-invite natin sa pananampalataya, sige po, kapatid na Jun, I'm with you in spirit. Diba may mga ganun sumagot? Ayaw na dumalo eh. Basta I'm in spirit. Nasa puso naman ko naman ang pagsamba eh. Hindi po ganun ang pananampalataya. Ano yun, may proxy? Ang pananampalataya, kailangan ikaw mismo nandoon. Ikaw mismo yung nagsasamba sa Panginoon. Hindi, kaisa niyo ako. Kahit naman wala ako dyan, ikaisa niyo ako. Hindi po ganun ang pananampalataya. Kung kaisa ka, ba't wala ka rito? Ganun po yung pananampalataya. Ang pananampalataya, nakikipagkaisa ka sa katawan at dugo ng Panginoon, inaalala mo lagi yung kanyang kamatayan. Inaalala mo yung kanyang pagtatapat, lagi kang nandoon. Dahil pag ikaw ay wala doon, ayan, chapter 11 na po yun. Pag wala doon, doon mag-uumpisa ang pagkakasala. Pero dahil nasa chapter 10 tayo mga kapatid, mabuting hangarin na minaliit, tagumpay ng Diyos ang kapalit. Kahit maliitin mo ang kagandahang loob ng Diyos, ang Panginoon di mapapahiya. Ang Panginoon, ipipilit niya kung anong kanyang gusto. At kung ayaw mo ng kagandahang loob ng Diyos, yung pagtatagumpay ng Diyos ibibigay sa iyo. Kahit na ikaw ay magkaroon ng hostisya, ikaw ay mapunta sa impyerno, tagumpay ng Diyos yun. Dahil nailigtas niya yung kanya at ikaw ay mapupunta sa impyerno. So kung tayo gusto natin tagumpay ng Diyos sa positibong paraan, doon tayo sa langit mga kapatid. Manatili tayo sa pagtatapat sa Panginoon. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos na totoong ino-offer sa atin, yung hesed, yung kagandahang loob ng Diyos. Tayo ba mga kapatid ay inaasahan ng Diyos na mananatili sa kanyang pagtatapat? Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa pag-aaral po natin sinagawa sa umaga po ito. Tayo po ay sama-samang lumuhod at magpukol ng panalangin sa ating